Nako, stress na si Pinky kay Cayetano, no? Samantalang si Cayetano hindi na-stress, no? Kasi, paano ba naman? Kasi gumagamit ng Biblia si Cayetano, no? May referensya sa buhay niya. Sa nangyayari sa kanya, may pinagbabatayan si Cayetano na itong buhay na to, sadyang may pagsubok ang Panginoon, mga ganyan, etc., no? Samantalang si Pinky, by the book, no? Na stress na. May mga pa-post pa, sabi niya, oh, even the devil can quote scripture. Oh, totoo nga naman. Totoo naman talaga yun. Kahit si Satanas, nagsisitas ng Biblia. Kaya ngayon may tagpo na kung saan si Kristo saka si Satanas nagdebate dun sa ilang na sabi ni Satanas, kung ikaw anya anak ng Diyos, magpatihulog ka. Kung ikaw anak ng Diyos, gawin mong ano yan, tinapa yan. Di ba mga ganon? Nakipagdebate. Sumisita si Satanas. Nasusulat na, di ba? Nasusulat. Sasambahin mo ang Panginoon Diyos. Nagdidebate sila, nagsisitas din ng Biblia, gumagamit din ng scripture ang demonyo. Kaso demonyo yon, no? Sa panahon natin ngayon, hindi mo na pwedeng sabihin yan kasi ang demonyo hindi na nagpapakita, no? Pero gusto niyang palitawin dito, si Cayetano demonyo. Doon siya nagkakamali, di ba? Kasi si Cayetano po, una sa lahat, maraming nagawa. Kung pagbabatayan lang sa nagawa sa panahon ngayon bilang senador, yung pagpupursige na matuklasan at mapaganda ang agriculture, ekonomiya, lahat ng tao sa Pilipinas, mapabuti, mapa-okay, lahat, lalo-lalo na flood control issue. Ginagawa ni Cayetano lahat ng makakaya niya kasama si Senator Dante Marcoleta. Di ba? Kitang-kita namin yan. Samantalang si Pinky wala. Nag-iimbestiga kunwari, walang ginagawa. Puro daldal. Di ba? Kay Senator Marcoleta, nag-away sila, puro daldal sila, puro space video siya, sabi niya. Dadating lang siya, sisingit lang siya kapag aawayin niya ng isang tao. Di ba? Walang ginawa. May ginawa ba yung tao niya? Wala. Pansin niyo? Walang ginawa. Di ba? Buti pa si Cayetano. Kaya kung may pagbabatayan man, nasasabihin mo, even the devil can quote scripture. Pinost niya to eh. Kaya no, basahin niya natin, pinost niya. Yan o, sabi niya, ibang klase rin talento na magsisinungaling ng hindi man lang kumura, pero anuman ang tawag sa taong yan, simula ng kasinungalingan gamit ang salita ng Diyos. Gamit daw salita ng Diyos. Ikaw nga gumagamit sa salita ng Diyos. May pagka-Diyos-Diyos pa. Sino yung Diyos na tinutukoy mo? Di ba? Yan sasabi ko sa mga kababayan na may pinagkaiba. Bagaman sabi niya, gusto niya patukuyan si Cayetano gumagamit pa ng verses ng Biblia, gumagamit ng scripture. Okay, Cayetano is bagay naman kay Cayetano kasi si Cayetano nakikita namin may pagpapakumbaba. Dahil nakikita namin yung kanyang ginagawa hindi paghihiganti sa isang individual na politiko. Hindi siya katulad ng Pinky, paghihiganti. Imagine, di ba paghihiganti yon? Ang iimbestiga mo lang sa daming binabak, tagig. O ngayon mo sabihin yan, binabaha ngayon ng kada lugar, sabihin mo, tagig lang iimbestigahan mo. Sige, mahiya ka naman sa tagig. Di ba? May ang tagig may malaking sa, di ba, sa BGC ang galing ng ginawa nila. Di ba? Mahiya naman kayo. Di ba? Ang dami binabangit tapos iimbestiga mo tagig. O sabihin mo yan, iniimbestiga mo tagig lang. Hindi ba totoong galit lang yan? Hindi ba totoong selective lang yung pagkakagalit mo? Di ba? Talagang gusto mo lang gumanti kay Cayetano, may pagamit-gamit ka pa, even the devil, quote the scriptures. Stress na yan. Mga ganyan tao, stress na yan. Sa bagay, sa edad niyan 78, hindi na dapat may stress ang ganyan. Si Cayetano, bata-bata pa, 60 lang yata to, wala pa. 78, 70, 77. Di ba? May stress ka talaga kay Cayetano. Di ba? Yan sabi ko sa'yo. Kasi, unfair ka eh. Okay lang sana kung imbestigahan mo si Cayetano eh. Di ba? Katulad ng kay Senator Dante Marcoleta, tignan mo. Di ba? Gusto niya palabasin, mali si Senator Marcoleta. Natandaan niyo yung sinabi niya ni Pinky na, pinoprotekta mo ba mga diskaya? Meri mo na pinaparinig sa taong bayan para yung taong bayan mapaisip mo nga naman, pinoprotektahan ba ni Senator Marcoleta si Diskaya? Sinasadya niyang ipaisip sa taong bayan yung ganung mga padali. Di ba? Kita mo ugali, di ba? Kita mo eh. Talagang yan ang isa sa mga dahilan kung bakit ang Pilipinas hanggang ngayon uhaw na uhaw sa katotohanan. Dahil ang pinakamalaking pagkakamali na ginawa ng kasaysayan na to, iniupo nyo yan bilang blue ribbon niya si Pinky. Ang pinakamasamang, tawag doon, pinakamasama sa kasaysayan na ginawa, inupo yung blue ribbon yan. Diba? At meron pang mas masama. Ginawa blue ribbon yung Erich. Diyos ko po. Anong ginawa? Yung ginawa siyang blue ribbon, ipinasa ang kapamahalaan ng blue ribbon kay ombudsman. Yun ang masama. Diba? Kaya walang ginawa yung mga yan eh.
Puro ganyan lang ginawa ng mga yan. Aawayin yung individual na umaaway sa kanila, no? Tapos hindi na sila mag-iimbestiga. No? Wala. Kay Cayetano, okay yan. Kasi si Cayetano talaga may prosige, nakikita namin nag-iimbestiga. Nakikita namin hindi na sa gawa, pati sa salita. No? O, pakinggan po natin si Cayetano, kanyang balat dito kay Pinky. Gusto ko maging abogado. Why? Anong purpose mo? Diba? Gusto ko magnegosyo. Why? Anong purpose mo na magnegosyo? Pero tama siya, original intent. Oo, tama. Gusto ko maging Blue Ribbon. Anong purpose mo para maging Blue Ribbon? Tumahimik ng 9 na buwan, di mag-imbestiga? Di ba? Parang ganun eh. Di ba? So, sino nakakaalam ng purpose? Yung gumawa. Di ba? So, kung halimbawa, gagawa ako ng cellphone, kung ako may-ari ng Samsung o ng Nokia or ng Apple, at tanungin mo sa akin, bakit iba yung Apple sa Nokia? Kasi I wanted more than a device that can text and can send na pwede kayo mag-usap by voice or to send messages. 'Di ba? I wanted basically a pocket computer. So ganun din po, 'di ba? Ang Panginoon ang nag-create sa atin. Siya po ang author, sabi po ni Dr. Miles Monroe, siya ang manufacturer. So siya ang nakakaalam ng purpose natin. So yung verse na gusto ko i-share sa inyo ngayong gabi, yung "For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." So hindi po natin alam, kahit anong tingin natin sa sarili natin, whether believe na believe tayo sa sarili natin or whether lahat na lang ng negative tungkol sa atin pinapakinggan natin, actually yung manufacturer may purpose para sa atin. Meron po siyang dahilan ba't tayo ginawa. O yun, di ba? Nako-quote niya yung Biblia ng detalye para sa kanya eh. Hindi ka tulad ni Pinky. Ikaw ang gumagamit sa Biblia. May pa-Diyos-Diyos ka pa. Huwag mong gamitin ng Diyos, Pinky. Si Cayetano nagbabasa ng Biblia, may quote. Walang problema dyan. Di ba? Alam niya kung yung mga verses na sinasabi, may mga codes yan sinasabi, mga verses, may mga kapitulo, versikulo siya sinasabi. Ikaw, Pinky, wala ang versikulong ginagamit. May pa-Diyos-Diyos ka pang sinasabi, diadamay mo ang Diyos. Diba? Ikaw ang gumagamit sa Diyos. Tama yung sinabi mo, even the devil quote the scriptures. Yan. Tama yon. Saktong-sakto sa yan. Meron po siyang papagawa sa atin. So, patikim lang po yan. So, share sa inyo po, ano yung madalian yung definition ng purpose. Pangalawa po, ano tingin yung purpose sa buhay niyo? And what would you like to share about purpose? Then, talking about purpose, wag po kayong mapipikon, wag po kayong magsasawa, wag po kayong ma-stress, ma-anxiety. Kung inaaraw-araw tayo ni Senator Ping Lacson. Diba? Inaaraw-araw eh, no? Nakikita mo naman kung sino pikon eh. Hindi yung live ng live. Kasi ang sa psychology niya, pag nag-live ka, pag nagsalita ka ng salita, naglabas ka ng sama ng loob, nawawala stress mo eh. Kaya si Cayetano, hindi stress. Ang stress dito, yung matanda. Who knows, but meron siyang purpose. Having said that, medyo misfire, or medyo, kaya akala po nung iba, nangangalaska ako, or I'm being sarcastic nung sinabi kong iniimbita ko siya. Hindi po. Alam niyo po, pareho kami hindi civil engineer, pareho po kami hindi taga DPWH. So kung titignan mo po yung papel-papel, yung website, etc., malilito ka. Pero kung dialogue, usap, upo with the proper officials, ano ba tong project, magkano, anong boundaries, saan to ginawa, anong history nito, anong purpose nito. So from, for example, no, yung road dike sa Taguig. 1999 pa ata nung kausap ko pa si Secretary Vihilar. Pero actually, plinano yan even before that. Panahon ni President GMA, panahon po ni President Aquino, President Duterte, may mga variation, may mga nangyari dyan. What's the point? Ang purpose po is to protect the lake. Ang purpose po ay ma-enjoy ng tao. Ang purpose po ay hindi malagyan ng informal settlers at hindi po magkaroon po ng mga, or kung hindi man informal settlers, hindi magkaroon ng mga sindikato na kakamkamin ang mga lupa dyan at gagawing private. Ang purpose ay tulungan ng LLDA na protektahan ng lake. Kasi napakaraming lugar all around the lake na napuno ng informal settlers. Nagkaroon pa ng time dyan na nireclaim. Ang ginamit po yung galing sa mga basura, tapos napuno na, hindi na mapaalis.
Sa Taguig side po, makikita nyo, that is all government. It is all for government purposes. It is all for the people. Hindi po totoo na yan ay privately owned. At yung, basta't maraming sinasabi si Senator Lacson na simple lang. Kung magtatanong siya ng maayos at tatanungin niya yung nakakaalam, at instead na pagbibintangan niya at palalabasin niya na may mali siya, palalabasin niya na may anomalya, malilinawan siya. Check, alam mo ito sa ginagawa ni Pinky kay Cayetano ngayon, checkmate ka ni Cayetano, maniwala ka sa akin. Oo. Para mo pinapasok yung isang lugar na wala namang baha. May baha dyan sa Taguig, sabi ko sa inyo. Meron yan ilang lugar na baha. Is talagang hindi dahil sa ghost project o hindi dahil sa kapabayaan. Kundi dahil talaga sa lugar at talagang kailangan pang i-enhance o ayusin. Siyempre, budget ang kailangan, panahon ang kailangan. No? Hindi naman pwede lahat ng budget, ibuhos mo dyan, di ba? Pero yung sasabihin mong Cayetano na may ghost project, checkmate ka ni Cayetano rito. Di ba? Kaya hinahamon niya Duwag daw si Cayetano. Meron ba naman duwag naghahamon? Pumunta ka sa Taguig. Sabi, pag pumunta ka, hindi ka basta pumuntang literal na ikaw ay physical na pupunta. Ibig sabihin, pumunta ka doon, kalkalin mo, humingi ka siguro sa City Hall ng sa COA ng 10 years mula ngayon, tingnan mo kung may kurakot ba si Cayetano, pati asawa niya, tingnan mo kung meron. Di ba? May senador ka, may karapatan ka. Di ba? May kakayahan ka, may power ka na malaman yun. Di ba? Ba't ayaw mong gawin? Ayaw puntahan yung Taguig. Di ba? Hindi yung dagdag, sasabihin mo sa tao na si Cayetano may ganyan-ganyan. Ginawa niya na kay Senator Marcoleta yan eh. Naalala nyo? Sabi niya, si Marcoleta niya may 500 million insertion. Eh kung may 500 million insertion, plunder yun. Tama? O bakit di kinasuha si Marcoleta doon? Ba't ang kinasuha sa donasyon? Yung donasyon, wala naman naging kapalit. Sige nga. O bakit? Di ba ano mas magandang kasuhan si Senator Marcoleta? Doon sa kaso sinasabi ni Pinky na may 500 million insertion siya kay Cabral? O doon sa sinasabing donasyon na invento lang? Ano mas maganda? Di ba siya may 500 million insertion? Nasa na? Yung sabi, invento lang, bluff lang. Binablap niya na para kumagot yung taong bayan. Na, ikaw nga, may 500 million insertion. Di ba? Yan, nakukuha sa papeles kung talaga may nangurakot si Marcoleta o wala. Di ba? Ang hilig sa kanya, no? Ang hilig magparinig sa taong bayan. Marcoleta, kinakampihan mo ba mga diskaya? Di ba? Lagi niyang ginaganon yan. Yung ano niya, sama na ugali. Ang sama na ugali ng style niya. Di ba? Nilalaso niya yung isip ng taong bayan para paniwalain yung taong bayan na yun nga, may nga tamo yung mga taong bayan, dami mga uto niya na nga, ikaan niya si Marcoleta kinakampihan si Diskaya. Di ba? Nataliman na ni Pinky. Yan sabi ko sa inyo. Yung mga ganyang matamang tabas ng dila, ano yan sana magising na kayo mga kababayan. In fact, hindi yan ang realidad. Ang realidad, alam mo yung malaking nakawan sa flood control issue, ito, bumabalik na naman tayo sa tabagyo. Diba sinabi ko sa inyo, 2 months before, sinabi ko sa inyo, babagyo na, uulan na sa August, September. Sabi nyo, El Nino, hindi naman datag-ulan, El Nino ngayon. Wala na, umuulan na naman wala naman ba nangyari sa amin? Umulan naman na, humupa naman kagad diyan kayo nagkamali ngayon. Ngayon, hanggang leeg yung baha. Totoo, hindi. Hanggang leeg. Di ba? Hanggang bubungan na nga, nasa bubungan na nga, may mga tali na nga sila sa bewang, parang di anudin yung pamilya nila Di ba? Kasi ang ulan, kahit patak-patak lang yan, kung 1 linggong patak ng patak, pag natipon yan, bahayan. Yeah? Yung sinasabi nyo kasi nakaraang buwan, ulan na biglaan lang yun, pwede mawala. Doon lang sa parte ng lugar yun, maaaring Laguna lang, Batangas lang. Eto sabay-sabay na umuulan lahat Yung tubig may ipon sa lahat. Pero kung masayang gumawa, walang dayang drainage system na ayos lahat, kahit umulan sabay-sabay, hindi ganyan ka galeg yan. Ibig sabihin, kaya galeg yan, yung drainage system, hindi inayos, ghost project nga napatunayan Meron pa isang nag-vlog BBM vloggers yun, sabi ang lahat ng kasalanan ng ang flood control to, Duterte. Sipi mo, sinasabayan niya, alam niya kasi nung yung sinasabi niya, gusto niya paniwalaan yung taong bayan. Duterte, paano naging Duterte may kasalanan nito? 2024 budget yung ginawa. Nahihibang ka na ba? Di ba? Over the years, so many people visited there, mga tao na from different parts of the lake, different parts of the country na may lake, at nagtatanong sila whether yan ay taga Laguna Lake or ibang lugar, at tinatanong, bakit hindi namin magawa yan or hindi ba magandang modelo yan? No. And I told them, we are blessed in Taguig only to God's grace and mercy kasi nga all throughout different administrations may tumutulong. So panindigan ko po yan na
ang public service, ang pag-develop ng city, pag-develop ng lake is a good thing. And I really can't imagine why galit na galit siya dyan. I mean, magalit ka sa akin. Kung may problema sa akin, may illegal sa akin, ano, pero yung titirahin mo yung 1.3 million tagigenyos. Hindi, ganyan. Si Marcoleta, ginanyan yan eh. Oh, di ba sabi ko sa ginanyan yan. Style niya yan. Oh, ano yan eh, pangit yung ugaling ganyan, oh, mga babae, pangit. Ang tawag diyan, di lumalaban ng parehas. Oo. Lumaban ka ng parehas, di ba? Hindi ka naman inaano ni totoo naman, di ba? Inano ka ba ni Cayetano? Nagpalit na naman ng leadership, di ba si Cayetano naging SP? Di ba yung nagkabarilan sa Senado, di ba nag-SP si Cayetano noon? Wala namang ginagawa si Cayetano sa'yo. Ang tawag pa kasi ni Cayetano, Senator Fing, gano'n. May mentor, di ba? Ginaganyan pa yung mga nakaraang taon. Wala namang ginagawa si Cayetano masama sa'yo, Ba't mo titira si Cayetano? Ba't mo binabakbakan si Cayetano? Ano meron? Nabulungan ka ba? Para tirahin si Cayetano, para masimulan yung investigasyong kunwari, para mapakulong tong taong ito, ma-plunder, para mabawasan yung sa impeachment? Ganyan ka ba? Di ba? Isipin mo, balikan niyo yung umpisa. Anong ginawa ni Cayetano kay Pinky? Wala naman Wala naman ginagawa si Cayetano Kayo may ginagawa. Nung panahon na yung kasi, gustong si Cayetano ang Senate President at iimbubuksan na ang Blue Ribbon. Di ba? 21 days naging Senate President si Cayetano, tandaan nyo? Tapos bubuksan bigla ng schedule ng, hindi ko alam, matandaan, June 4 yata, schedule bigla ng Blue Ribbon. Si Marcoleta, anilagay na Blue Ribbon chairman, si Pia Cayetano. Tapos ginawang co-chairman yata si sub-chairman yata, gano'n, si Marcoleta. Nag-schedule kagad sila, di ba, dun sa Senate? Binantayan nga yung Senate, di ba? Nagkaroon ng maraming rally sa harap ng Senate. O, natatandaan niyo yun? Anong sinabi niyo? Anong ginawa ninyo? Pilit yung pinapababa si Cayetano. Natataranta kayo na wag mag-imbestiga ang Blue Ribbon kasama ang 18 Maris. Taranta kayo nun. Kitang-kita namin hanggang Malacanang. Nataranta lahat. Doon pa lang kitang-kita na na talagang ayaw mag-imbestiga O, anong ginawa nyo? Quorum 12 kunwari. Di ba? Tapos nagsalita na kayo ng masama labang kay Cayetano. Totoo hindi? Pati yung dalawang tulpo, di ba? Pumasok ka dito para malaman mo kung ano hinahanap mo. Habi ng tulpo, pinapapasok si Cayetano. Pag pumasok si Cayetano, magiging 13. Yeah? O, hindi pumasok si Cayetano. Di ba, ano sila? Hindi pumasok sila Marcoleta, walang pumapasok. Hanggang sa may bumigay. Sino bumigay? Si Joel. O, di ba? Tatandaan nyo? Balikan nyo lang yung umpisa. Ang pinakapunto natin to, anong nagawa ni Cayetano masama sa inyo? Wala naman Doon lang sa nagkaroon ng tampuhan sa barilan sa Senate. Meron doon nagseta si Pia, nasan yung mga minority ba't umuwi? Yun lang naman Tinanong lang naman ni Cayetano Kayo nagsasayta ng masama kay Cayetano, pati si Pinky. Doon nagsimula, pumalag si Cayetano. Nung pumalag si Cayetano, biglang ginanyan nyo. Nanonood kami. Alam namin na nangyayari. Huwag nyo kami pasikot-sikutin. Ang lahat ng ito sa flood control issue lang. Ulit. Ang lahat na nangyayaring ito kung bakit nagkakatampuhan, nagkakagalitan, lahat nagkakasamaan ng loob, takwilan, lahat-lahat, laglagan na dahil sa flood control issue. Imagine. Sa flood control issue, may mga maletang binigyan. Madami, hindi lang congressman. Hindi natin alam sino yan. Pero alam na naman natin kung sino yung mga yan No? Ngayon, papayag ka ba na may kumanta yung isa? Di kakanta na lahat pag kumanta lahat. Pag isa, kumanta. Kaya dapat tahimik lahat, magkakakuntsaba lahat. Walang iimik, hanggat maaari kalimutan na, move on na, hanggat maaari wag imbestigahan ng flood control issue, hanggat maaari ipakulong lahat na nag-iimbestiga sa flood control issue. Yeah? Hanggat maaari wag maging Senate President ang kalaban ninyo. Kasi nga, matutuloy ang investigasyon sa flood control issue. O sige, para walang pagkatalo. O sige, para walang guilty Paglabas si Senator Marcoleta sa kulungan. Hindi natin alam, baka next week. Gawin nyo ang Blue Ribbon si Marcoleta? Sige nga. Ito, challenge lang, Gawin yung Blue Ribbon? Ayaw nyo. Bakit? Ano ayaw nyo? Wala silang madahilan. Ang dahilan nila mababaw. Ayaw namin si Marcoleta kasi hindi naman nag-iimbestiga sa mga Duterte. Dahil ang babaw ng dahilan. Di ba? Kayo na nga Blue Ribbon ngayon Ang ginawa pa ni Iris ipinasa ngayon sa kapamahalaan sa ombudsman. O, gawin nyo ang Blue Ribbon si Marcoleta paglabas, ba't ayaw nyo? May tinatago. Kung wala kayong tinatago, pababayaan nyo si Marcoleta mag-iimbestiga.
nakikinabang dyan, yung 100,000 mga kapitbahay namin na gumagamit sa Christmas Lights Park at sa iba pang mga park na Totoo yan, nandyan. dinadayo sa Taguig, yung ganyan. It's really mind-boggling, di ba? Yung sabi nga nila, don't shoot first then ask questions later, di ba? But siguro yun ang problema kapag ka trigger happy lalo sa social media at nauuna yung galit. So again, let's take a step backwards. Tignan nyo very logically ang development sa lakeshore ng Taguig. Tignan nyo Taguig as a whole, tignan nyo yung flood control. Hindi po totoo na disguised yan as flood control, etc. No? As I said, hindi po kami mga taga-DPWH. Ang national government and the budget process will be able to explain yung mga nomenclatures and everything. I won't go into detail. But ang point ko, sabi kasi ni Senator Lacson, ayoko na harapin niya yung mga korap. Kailan ko po siya pinigilan na labanan niya po yung mga korap? Siya po ang biglang tumigil sa mga investigasyon at kung kailan po ako ay talking about an independent Senate, talking about transforming the nation, talking about anong tama at mali, suddenly ako ang gusto niyang imbestigahan. Having said that, we are public officials, all of us deserve the benefit of the doubt, but all of us should be open to any investigation. Pag nakalabas si Senator Marcoleta, babakbakan lahat kayo sa flood control. Easy lang kayo. Yeah. So, I will continue to stand up for the Filipino people, but I will be fair. Bakit hindi niya ginawa yung di pa siya nakakulong? Kasi ombudsman di pa naman kumikilos kay Martin eh. Ngayon kumilos na eh. Sususudan ni Marcoleta yan. Hintayin niyo lang. Magko-combine niya Cayetano versus Cayetano sanib ko sa Marcoleta. No? Diba, hindi pwedeng totally anti-admin, totally pro-admin, it's a case per case eh. Pag-aaralan nyo lahat ng sitwasyon, then magbibigay kayo ng input. Nung araw, nung walang social media, talagang naghahanap ang traditional media ng opinion sa bawat nangyayari. But nowadays, everyone have their opinion eh. So kung yun ay expertise ko o advocacy talaga, so especially po dahil ang ating traditional media, trabaho po talaga nilang to get the best information and deliver, nagpapa-interview ako. But if it's an everyday na may mga ongoing na events, whether yan ay sa showbiz, yan po ay sa sports, yan po ay sa politika, hindi po talaga ako nagpapa-interview everyday kasi marami ng experts dyan. But I have to tell you po no, na since 1992 pa ako sa Taguig, life's work na po namin yan. We're not perfect. Like any other local government, like any other public official, may mga pagkukulang din kami, may mga kailangan punuan. Yes, sabi ko sa inyo, may mga pagkukulang din kagaya na sa Taguig. May baha sa Taguig ko. May mga ilang lugar sa Taguig baha talaga. Yun ay pagkukulang na dapat punuan. Pero yung pagkukulang na yun, hindi kapabayaan. Iba kasi yung pagkukulang sa kapabayaan. Yung kapabayaan, yung may budget ka doon sa lugar na yon para punuan yung nasabing kaya baha, hindi mo ginampanan. Yun ang kapabayaan. Pero yung kakulangan, nangyayari talaga sa isang lugar yan. Sa sarili mo nga, nangyayari yan eh. Kakulangan mo sa buhay minsan. Hindi naman ganun talaga kaunlad yung Taguig na sobra-sobra ang pera talaga para syempre, inihintay yung mga kada taon, nagpapaayos sila. Di ba? Alam mo yun, kaya alam ni Pinky yan. Pero sa ginagawa niya, siya nai-stress. May mga nasisita din kami madalas. So yun ang isa kong balita, yung lahat ng aming nasisi or na pagalitan or na pagsabihan or nakita namin may mali, yun ang nilalapitan para magtestigo laban sa amin. But yun. Totoo naman talaga eh. Ganyan ang politika. Politika ginagawa ng mamang yan. Ni Pinky. Katamo kahit mana sa amo niya. Di ba? Ang ginagawa ni Bonget, lahat ng galit sa Duterte kinukuha niya para ilaban sa Duterte. Di ba? Sama na ugali, no? That's normal in politics. What's important is politika talaga. Kakausapin mo lahat ng galit kay Cayetano, syempre, hindi papabor kay Cayetano yun. Di ba? Truth. So, babalik ako sa topic po natin, mga kababayan, mga kapatid, mga magulang. Purpose is very important. So what's the purpose of government? What's the purpose of impeachment? What's the purpose of investigations?
What's the purpose of elections? If we're going to postpone the barangay o SK, what's the purpose? So what's the purpose of uh, our daily life? Tama ba trabaho natin? Anong purpose po ng pag-aasawa dun sa mga single? Diba? So huwag tayong mag-asawa for the purpose lang na mag-asawa. Kailangan alam natin yung purpose, diba? Mel Belia, stay strong. Thank you very much po. Only to God's grace. Alvin Santiago, thank you po. We're getting there po. I mean, in one generation, malaki po ang pinagbago ng syudad ng Taguig. Every Taguigueño is proud of it. No one can take credit. Awa lang ng Diyos na naayos po lahat. Leadership is important. Lenny Almazan. EJ Javier, God bless you, inanak. SDS New York. Ayan. So, hindi ko na babasahin ibang comment kasi nga, building bridges and trying to be peacemaker. Pero syempre, minsan napapalaban. Thank you, Pinsan. Joey, God bless you. Lilibet Arnais Gomez, God bless you too. So guys, tumatawag na si Lani. Saturday night kasi medyo pangako ko sa kanya para may oras naman kami together. Pilit niya akong pinag-shave na. So, crowdsourcing, anong opinion niya? Wag. God bless you guys. Thank you. Wag ka magsishave kasi yung pag-shave, pag tinanggal mo yan, aangasan ka nila eh. Ano yan eh, pananggayan eh. Kasi nung araw kasi, nung Bible times, yung mga ganyan, ano yan, palaban yung mga ganyan, talagang lalaki talaga. Mamaliitin ka kasi pag wala kang ganyan eh, balbasi. Oo. Parang tingin sa'yo, parang di ka katakot. At yung mga hayop, pag nakikipag-away yung mga hayop, pati yung mga pusa, yung pusa pag nakikipag-away, anong nangyayari? Di ba lumalaki yung balahibo niya? Inaangasan niya. May mga defense mechanism yan, no? Pagpatuloy mo lang yan para magiging warrior. Tanggalin mo na lang yan pag nagtagumpay na tayo sa flood control issue. Senator Cayetano, no? Wag mo na tanggalin yan, no? Kasi ayaan mo buwang sila. 'Di ba? Kasi ito konting panahon na lang, taste na lang, lalaya na si Senator Marcoleta. Babaliktad din ang sitwasyon, akala nila tama ginagawa nila. Hindi tama ginagawa nila. Tandaan nyo. Pag hindi ang gusto nila itanim sa isip ng tao, lahat na nagagalit DDS. Yan ang gusto nila. Pati sarili nila na paniwala nila. Hindi nila alam, napakaraming tao sa Pilipinas, hindi naman DDS lang eh. DDS lang ba tao sa Pilipinas? Pati kayo, Lenny, pati BBM. Napakaraming tao dyan na neutral na pero gusto si Pangulong, ang gusto mga Duterte. Tatandaan nyo yan. May mga ayaw naman kay Duterte, pero gusto si Sara. Ang dami yan. Nagkalat yan sa panahon ni Duterte. Kasi di ba hindi niya magkasundo si Digong saka si Sara? Dahil mahirap pasunurin si Sara ni Digong. Di ba? Kaya maraming hati ang opinion na yung kasing time na yun, tumatakbo si Sara, ang gusto ni Duterte, presidente ay takbo ni Sara, ayaw ni Sara. Kaya si Digong, medyo hati yung mga audience, hati din yung mga fans na, ayaw namin kay Sara, gusto namin kay Digong. Meron naman gusto kay Digong, ayaw kay Sara. Pero ngayon, nagkakaisa na gusto kay Sara. Pati yung mga hindi DDS, gusto kay Sara. Kaya wag niyo lalahatin, mga kababayan, wag niyo lalahatin na porket may nakita kayong lahat i-DDS nyo, itinatanim niyo sa puso ng mga tao na DDS lahat yan. Na? Wala na yan. Kayo talo sa tabo, konti lang sila. Konti lang sila. No. Ilan lang sila, wala lang 3 milyon sila eh. 'Di ba? Okay, maraming salamat po sa inyo. Ito po ay laban ng Cayetano at Pinky. At hintayin natin si Senator Marcoleta at may matinding pasabog yan si Senator Marcoleta, malamang sa malamang. No? Pag nakalaya si Senator Marcoleta, diyan na simula ang talagang totoong labanan, no? Totoong warrior. No? Maraming salamat. Hanggang dito lang po. Isang content na makabuluhan at isang komentaryong punong-punong karunungan at kaalaman. Paalam sa inyong lahat.